Talagang pabagsak na ang PDP laban ni Duterte. Sinking ship na mga kabunyog, palubog na bangka. Wala, isa-isa nang nag-aalisan ang mga matataas na officials ng PDP laban. Maaalala nyo nung nakaraang linggo, binalita natin, pinag-usapan natin, mismong Secretary General na ng PDP laban ang nag-resign, umalis sa partido, si Attorney Melvin Matibag. Ngayon namang araw, National Treasurer naman. National Treasurer naman ang nag-resign. Hindi lang bilang national officer, kundi bilang miyembro ng partido. Ayaw niya na daw sa PDP laban. Itong si Aurelio Dong Gonzales, congressman po yan ng Pampanga. Siya po ang National Treasurer o pambansang ingat yaman ng PDP laban. Bakit po nag-resign? Kasi mga kabunyog, alam nyo naman, nagkaroon ng recess, ng break ang Kamara, ang Kongreso. So nagbalik na sila ngayon, bumalik na. Nagkaroon sila ng session kanina. Sa session kanina, may inisponsoran na resolution. Itong si Aurelio Dong Gonzales, resolution ng House na naghahayag, nalalabanan nila ang anumang mga ginagawa na pagsira ng kanilang institusyon o ng Kamara. Ngayon, tinanong ni Ed Silagman, dapat nakalagay dyan sa resolution na inisponsoran mo. Bakit mo nasabi yan na kailangang labanan ang mga paninira sa Kamara, sa House of Representatives? Anong context? Dapat nandun sa whereas. Kumbaga, yung basis ng resolution nandun sa whereas. O di sinabi ni Congressman Gonzales, kasi nitong nakaraang mga araw daw, o nakaraang linggo, buwan, mayroong mga paninira sa Kamara. O di tinanong ni Ed Silagman, bakit? Ano ba yung paninira? Mayroon daw nagsabi na rotten, bulok ang Kamara. Sabi niya, sino bang nagsabi niyan? Sabi ni Ed Silagman, pwede bang pangalanan mo? Sabi ni Ed Silagman, tinanong niya si Representative Dong Gonzales, I also would feel bad hearing that accusation that their house is rotten. But may we know who uttered that statement? Was it a comic or a leader? Or previous leader of this country? Talagang susot itong si Talagang susot itong si Silagman eh. Alam niyo po ba yung susot? Nanggagatong talaga. Ngayon, ito yung naging sagot ni Congressman Dong Gonzales. Sabi niya, I will answer the question of the Congressman of Albay, Congressman Ed Silagman. But before I will answer your question, is the President of the PDP party, are you here, Mr. President? Congressman Alvarez, the one who uttered that word is our chairman from PDP Laban. Before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP Laban. The former President Rodrigo Roa Duterte was the one who said it, Mr. Chairman. Kaya talagang sinking ship na ang PDP Laban ni Digong. Nag-aalisa na. Iniiwanan na siya. Mga kabunyog. O yan, nangyayari na. O di ba mga kabunyog, sinabi na natin to noon. Hindi pa tapos yung away na yan ng Kamara at yung mga kongresista at saka Duterte. Hindi. O tingnan nyo, nagkaroon lang sila ng break. Pagbalik, yan na. O, ayan. Nagsasaksakan na sila mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung mga nakaraang araw na napanood natin, na grabe ang mga sinabi ni Duterte sa Kamara, tapos nananahimik yung Kamara, parang walang ginagawa. O ngayon, nagka-counter na ang Kamara. Nagka-counter na. May House Resolution 1414 na ipinasa. Yan na yung makukuha ni Duterte. Masyado kasing yung bunganga kasi ni Duterte, masyadong marumi. Kung ano-anong pinagsasabi. Ay siyempre, nasaktan yung mga kongresista. Nasaktan yung mga kongresista. Sabihin mo ba naman bulok? Rotten. So, nawala na naman ng miyembro ang PDP Laban. Sa tingin ko, sa darating na mga araw, marami pang magre-resign sa PDP Laban. Marami pang magre-resign. Sinking ship na yan. Kagagawan kasi ni Digong eh. Di ba mga kabunyog? Ano na yan eh? Maano rin to si Lagman, susot. Susot si Lagman.
Alam niya naman kung anong nangyayari sa Kamara. Alam niya rin kung sinong nagsabi nun. Ay talagang gusto niya talagang manggaling sa bibig ni Dong Gonzales. Ay ang problema, National Treasurer ito ng PDP Laban, si Aurelio Dong Gonzales. So, bago niya sinabi kung sino yung nagsabing bulok ang Kongreso, ang Kamara, nag-resign na muna siya sa PDP Laban ng mismong araw na yan, ng mismong oras na yan. Si Duterte ang dahilan, kaya nagkakawatak-watak ngayon ang PDP Laban. Ano na to mga kabunyo? Gera na to. So, ang mangyayari dito, marami pang mga officials ng PDP Laban kasi marami ring mga miyembro pa ng PDP Laban hindi pa umaalis sa PDP Laban. Hindi pa umaalis. Pero, ngayon, parang the line is drawn. Iginuhit na ngayon ang linya. Kayo bang mga miyembro ng PDP Laban, dyan pa kayo kay Duterte? O kakampi kayo sa Kamara? O parang gano'n na ang nangyayari ngayon. Talagang away-away na itong mga to. So, ang mangyayari dito sa darating na mga araw, marami pang magkakalasan ng miyembro ng PDP Laban. Sa tingin ko, sinking ship na yan. Ngayon, ang problema, pag nawala ng maraming miyembro ang PDP Laban, lalo't mga kongresista, mamumroblema sila Bato niyan. Tatakbo sila Bato bilang senador sa ilalim ng PDP Laban. Di ba? Si Bato, si Bongo, si Tolentino, mga PDP Laban yan. Paano sila mangangampanya sa mga probinsya kung ang mga kongresistang miyembro ng PDP Laban ay kumalas na sa partido? Yan ang problema nila Duterte dyan. Mamumroblema sa kampanya sa May 2025 ang mga senador ni Duterte. Kung ang mga miyembro ng PDP Laban ay mag-aalisan sa partido, mga kongresista, kasi pag umikot sila Bato de la Rosa, sila Bongo, sila Tolentino, as PDP Laban, pagpunta nila sa bawat probinsya, tutuloy sila sa congressman ng PDP Laban. Ang problema kung ang mga PDP Laban, isa-isa nang mag-alisan. Kung isa-isa nang mag-alisan sa PDP Laban, hihina ang PDP Laban. Ngayon, wala na silang National Secretary General, nag-resign na. Ngayon naman, nag-resign yung kanilang National Treasurer, itong si Dong Gonzales. At medyo, tingin ko, mga kabunyog, ako ang analysis ko, mukhang may pinaplano na ang Marcos at Romualdez. So mga kabunyog, mga kababayan, pabor po ito sa oposisyon. Dapat palakasin na talaga natin ang oposisyon. Malaki ang tsansa natin na lalo tayong lalakas nito kasi itong mga mandarambong, itong mga trapo ay nag-aaway-away. Sinking ship na ang PDP Laban. At sa susunod na mga araw, sigurado, magre-react yan si Duterte. Pikon si Duterte, hindi nagpapatalo yun. Di ba? Kaya sigurado, may sagot na naman dito si Digong sa susunod na mga araw. Masaya to. Hayaan natin silang mag-away-away. Ihanda nyo ang popcorn.